ang Clippers at Denver maghaharap para sa first round ng playoffs. 5 years ago nangyari na to mga pare ko sa Clippers at Denver during 2020 bubble playoffs. Kaya rematch para dito kay Jokic at Kawhi yung playoffs na to na mangyayari. So ito yung season para makabawi nga itong si Kawhi kay Jokic. Yung serye kasi nila sa bubble playoffs umabot ng game 7 and isa yan sa tinuturing na epic game sa season na yan, na mismong isa naman sa inaasahan din ng mga fans ngayon na mangyayari sa dalawang team na to. Pero syempre nag-iba ng araw ngayong season kumpara sa 5 taon na nakalipas. Ang Denver kasi ngayon nagtapos sa pang-4 na seed sa Western na may record na 50-32 win-loss record, and tiebreak sila nga dyan mismo nitong Clippers na nasa pang-5 seed naman. Last month inaabot din ng struggle itong Denver na napabilang sa mga pinakamahina ngayong team pagdating sa defensive ratings, dahil bumagsak yung mga to mula sa 119.3 points kada 100 possession, na nakita mismong magiging problema sa serye nila ngayong kontra sa Clippers kung magpapatuloy yung bagsak na defensive ratings ng mga to kasabay yung turnover na napakataas na nagawa nila sa regular season. Din mismo yung dahilan na nakikita kung bakit sinibak sa pwesto itong long-term head coach nilang si Post Malone. Mike Malone pala na sinibak nila ngayon lang bago mangyari itong playoffs. At ngayon sinusubukan naman nila yung sistema nitong assistant coach nilang si David Adelman. Pansamantala lang yan mga pare ko na magiging head coach nila ngayong playoffs. Isa rin yan sa problema na nakikita ngayon dito sa Denver dahil sa bagong sistema na mangyayari sa kanila sa playoffs. Samantalang ang Clippers ngayon pumangalawang team pagdating sa offensive ratings ngayong season niya na mula sa 100 possession na may 123.0. Kaya di rin nakakapagtaka yung paghabol ng mga yan sa pwesto mula sa 5th seed, kasi maraming mga analyst ang nakapansin sa pagbabalik sa prime ng mga superstar nila mula dito kay Kawhi at Harden. Si Kawhi kasi ngayon nag-a-average ng 21.5 points, 5.9 rebounds, 0.6 block per game. At very efficient mula sa mid-range at pagiging defensive player niya ngayon sa Clippers. Ganon din halos itong si Harden mula sa 24.1 points, 5.6 rebounds, 44% field goal at 36% from 3 per game yan mga pare ko ya. Yan yung dalawang nakikita talaga ngayon na magbibigay palalo ng matinding impact sa Clippers ngayong season. Kailangan na nga lang raw talaga nitong si Kawhi ngayon na umiwas sa injury, kasi yan yung isa sa mga sumpa na inaabot talaga nito pagpasok sa playoffs. Ang Clippers merong ikalawa sa may pinakamagandang adjusted defensive ratings ngayong season na 109.2, na nagpapakita talaga ngayon ng kanilang solidong depensa. Meron silang mahuhusay na defensive player mula nga dito kay Kawhi, Ivica Zubac, Chris Dunn at Derrick Jones. Si Zubac kasi ngayon yung nagpapakita ng defensive player worthy performance na mismong nakikitang magiging malaking hamon kay Jokic yan. Dati pa yung nagkakatapat mga pare koy pagdating sa front court, kasi even na unstoppable ngayon itong si Jokic, lalo na yung triple-double average nito mula sa 29.6 points, 12.7 rebounds, 10.2 assists, 57.6% field goal per game. Nakikita na magiging mahirap sa serye na to para sa Denver itong magiging laban nila sa front court defense, lalo na kung hindi mabubuo yung matinding lineup dito ng Denver, kasi si Murray nasa injury list pa rin yan at wala pang nare-report kung kailan makakabalik yan. Yan yung isang malaking kabawasan para sa magiging run ng Denver pagpasok ng playoffs kontra dito sa Clippers. Ang Nuggets kasi ngayon nagtapos sa regular season bilang pang-4 sa buong liga pagdating sa offensive, kahit na nagkaroon pa ng problema yung mga to pagdating sa mga injury player na inabot sa regular season. Na-maintain kasi ng mga to yung effective nila pagdating sa opensa dahil yan mismo dito kay Jokic. Si Jokic kasi para sa buong sistema ng opensa, siya yung nagpapatakbo dyan. Siya yung gumagawa ng bilang pagdating sa numbers sa opensa. Pero ang nakikita naman dyan ay yung mga teammate nito na hindi nagiging consistent pagdating sa offensive. Kaya naman yan yung nagiging problema nila, dahil ito nga lang daw si Jokic yung bumubuhat ngayon dito sa Denver. Pero syempre wag nating kakalimutan na makakaharap nila ngayon ang isa sa pinaka-defensive team ngayon sa Western na Clippers, na nagtapos ngayong season bilang ikatlo sa pinakamahusay sa depensa. Si Zubac ang main frontcourt defender nila sa paint, habang si Kawhi Leonard naman at iba pang role players ng Clippers ang kilala sa kanilang husay sa perimeter defense. Kaya mahihirapan din talaga makalusot dito ang Denver sa mangyayaring serye nila sa playoffs.